Maupay ko pa yung tanan mga kawaray. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa inyo rin po mga OFW. Nasaan man po kayo ngayon o naroon. Ingat po kayo palagi. Welcome po sa aking munting channel, Igmeka PH Vlog. Muli maghahatid po sa inyo ng mga nakatakot na video. At kagaya po ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. Salamat po sa kanya. Subscribe niyo po sa channel niya. Okay, panoorin na po natin. Video na ito, isang nakakakilabot na pangyayari ang nahuli ng CCTV camera sa loob ng isang maliit na guard post. Habang mahimbing na natutulog ang isang gwardya, may isang misteryosong figure ng babae ang bigla na lamang lumitaw sa likuran niya. Sa unang tingin ay tila walang gumagalaw, ngunit makalipas lamang ang ilang sekund. Takot ang itsura, ang haba ng buko. Yan o. Ano kaya yan? Parang nakalutang pa siya oh. Oy kuya, may babae dyan sa likod mo. Parang may gustong gawin sa'yo eh. Tulog na tulog ka pa. Wala kang malay-malay oh. Andyan na sa likod mo. Walang alam si kuya eh. Tulog na tulog yo. Sarap ng tulog. Nagsimula ang isang eksenang tunay na nakakapangilabot. Nakalutang nga. Oh. Sinagi pa siya 2 beses oh. Ano kaya? Nagising na siya? Hindi ko nagising. Habang nakatutok ang camera, dahan-dahang Sinabi lumapit ang siya 2 babaeng beses, nilalang yun. sa natutulog na gwardya. Hindi ito naglalakad. Sa halip, tila lumulutang lamang ito sa ere habang Lumulutang nga unti-unting siya, oh. papalapit. Nanatiling Creepy na mahimbing ang itsura. tulog ng gwardya na para bang wala siyang kamalay-malay na may isang hindi maipaliwanag na presensya na Hindi ilang nga pulgada na nagising. lamang ang layo sa kanya. Ang mas nakakatakot, habang dumaraan ang misteryosong nilalang, tila bahagya pa nitong nasagi ang ulo ng gwardya. Ngunit sa kabila nito, hindi man lang siya nagising o gumalaw. Para bang may kung anong puwersang nagpapanatili sa kanya sa mahimbing na pagkakatulog habang ang nilalang ay tahimik na dumaraan sa kanyang likuran. Kung totoong ang isang multo ang nahuli ng camera, maaaring hindi Grabe, kailanman kuya, di nalaman man ng lang gwardya kung nagising. gaano siya kalapit sa isang bagay na hindi dapat 2 beses makita ng tao. sinabi oh. A passenger called Betty up from the Fort Lincoln Cemetery. Ang TikTok username na Ken Kihio ay kilala sa pagbabahagi ng malalalim na pagninilay niya tungkol sa kanyang buhay, filosofiya, at kalikasan ng tao. Lahat ay ibinabahagi niya mula sa kanyang mga karanasan bilang isang Uber driver. So we're in a cemetery and we have a passenger to pick up. Ngunit kamakailan lamang, ang content creator na nagpo-post sa pangalang Uber and a Dream ay naglabas ng isang video na labis na nagdulot ng kilabot at pangamba sa kanyang mga manonood. Picking this person called Betty up. And it's over there. And it's a cemetery. And there's no one over here. Nagsimula ang lahat ng makatanggap si May nag-book sa kanya. Ano pala siya? Yung parang ano, dito sa atin parang grab driver. Tapos may nag-book sa kanya. Ang masagwa, hindi niya alam sa sementeryo pala yung lugar na yon. Grabe. Tanong, meron ba nakatira doon sa may sementeryo? Pero dito sa Pilipinas ano naman yan meron talaga nakatira dyan sa loob ng sementeryo. Halimbawa na lang yung sepulturero. Doon talaga nakatira yan, yung iba. Pero ito, iwan ko lang kung yung sepulturero nito doon nakatira sa loob ng sementeryo. Tuloy natin. ng panibagong ride request. Ang pangalan ng pasahero ay Betty. Betty.
Sa una, tila pangkaraniwan lamang ang lahat hanggang sa mapansin niya ang pick-up location. Itinuturo siya ng app patungo sa Fort Lincoln Cemetery. And it's over there. And it's a cemetery. And there's no one over here. Sinundan ni Ken ang navigation papasok sa loob ng sementeryo hanggang sa dalhin siya nito sa isang tahimik at bakanteng bahagi ng libingan. We'll find out what's going on. Walang tao, walang galaw, walang kahit anong palatandaan na may naghihintay ng masasakyan. Well, my app says I'm here. Ngunit iginiit ng app na naroon si Betty at naghihintay na sunduin. Nalilito, sinubukan ni Ken na tawagan ang pasahero gamit ang app. Let's try calling them again. This Uber call is being recorded. Walang sumasagot. Nag-antay siya, nagmasid sa paligid, ngunit walang sino man ang nagpakita. Sa huli, wala na siyang magawa kundi kanselahin ang biyahe at iwan ang madilim at Cancel mo to tahimik na na kuya, sementeryo. naku po. Please leave your message. So I ended up canceling the ride because there's nobody over here. Matapos niyang i-post ang video, sinuri ng mabuti ng mga manunood ang audio ng footage. We'll find out what's going on. May ilang nagsasabing may narinig silang mahinang pangalawang boses nang bumaba si Ken mula sa sasakyan, tila isang babaeng pabulong na nagsasabing, "Narito ako." May iba namang naniniwalang hindi ito simpleng glitch, kundi isang espiritong sinusubukang makipag-ugnayan gamit ang makabagong teknolohiya. Mahirap din talaga ang maging Grab driver. Kaya yung Uber driver kasi kagaya niya magbubok sa iyo sa sementeryo. Wala kang kalam-alam sementeryo yung location ng pipick up. Buti nga yan araw pa eh. Eh kung nagkataong gabi yan, pipick up kasi hindi mo alam sa loob pala ng sementeryo. Katakot. Tapos tingnan mo yan, nangyari sa kanya, wala namang pipick upin eh, yung nagpabook sa kanya eh, parang ano pa yata yun, yung ghost passenger. Wala siyang na-pick up eh, tinawagan pa niya, wala. Kaya mahirap talaga minsan naging ganyan driver ng Grab. Yan ang hanap buhay mo. Buti pa ngayon araw pa. Ano sa tingin ninyo? Isa lamang ba itong teknikal na pagkakamali? O may isang di nakikitang pasahero ang nagtangkang mag-book ng Uber mula sa kabilang mundo? Kayo na ang baalang humusga. Ang kuhang ito ay naitala bandang hating gabi sa loob ng isang office complex, matapos makauwi ang lahat ng empleyado. Ganap na bakante ang gusali, tahimik, malamig, at walang kahit anong galaw. Sa unang tingin, tila walang kakaiba hanggang sa biglang magsimulang umurap ang isang desk lamp sa loob ng madilim na silid, kusang bumubukas at namamatay na parang may sariling isip. Panoorin ninyong mabuti. Nagsara. Guys, nagbukas sara yung pintuan. Pero walang tao. Grabe. Nalaglag. Bumukas yung mga drawer. Bumukas yung drawer. Ilang sandali Walang pa tao. ang lumipas, biglang nagliwanag ang buong silid kahit walang humahawak sa mga switch. Makalipas ang ilang segundo, Bukas na marahas siya, na bumukas at nagsarado ang mga drawer ng mesa na para bang may galit na puwersang humihila rito. Muling kumurap ang ilaw, kasunod ang sunod-sunod na pag-ilaw ng iba pang mga bombilya sa opisina. Pagkatapos, dahan-daang gumalaw ang isang pulang pinto,
bulak ng isang hindi nakikitang nilalang. At nang akala mo'y humupa na ang lahat, muling umusad ang mesa. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot na tagpo, Grabe, katakot talaga. ang pinaka-nakakakilabot na tagpo ay nasa pinakadulo, bago muling gumalaw ang pinto. Isang matangkad at maitim na anyo ang biglang sumulpot sa bungad, masyadong malinaw at buo upang maging simpleng anino. Kung ito man ay sunod-sunod na aberya sa kuryente o isang bagay na mas nakakatindig balahibo, iniwan ng footage na ito ang mga empleyado na takot Gumagalaw at talaga ayaw yung nang magtrabaho ng mag-isa kapag gabi. Gumagalaw talaga yung pintuan kahit walang tao. Walang namamaniobra, walang gumagalaw eh. Yan, katakot yung lugar na yun. Yung pisina na yun. Ang susunod po nating mapapanood na video ay credit po ito kay sa Gubat ng Kilabot. Subscribe niyo po channel nila. Okay, panoorin na po natin. Ang babaeng ito ay challenge ang sarili na mag-camping malapit sa isang lumang simbahan ng satanistang kulto. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa nakakakilabot na lugar na ito? Si Claire ay may-ari ng Wild Weird channel sa YouTube. Palagi siyang nag-upload ng kanyang adventure sa kagubatan at mga lugar na relaxing. Noong November 2021, nag-upload siya ng video kung saan nag-camping siyang mag-isa malapit sa isang lumang simbahan. Sabi niya noong unang panahon daw, dito natitipon ang mga mangkukulam ng mga kulto. At ang sinasamba nila ay ang mga demonyong si Satanas. Marami raw buhay ang inalay sa lugar na ito. Kaya marami nagsasabing napaka Sura pa lang kasi nung simbahan ba yan? Kakaiba na yung tsura eh. ng lugar na ito. I'm back! Trying something a bit different today, so I'm going to be camping at Creepy Church. Ano ba yung tsura mo ate? Anong gusto ko sa mong magkaroon ng bagote sa kagaya ng pusa Type mo yata yung mga bagote ng pusa. History of satanic ritual, witchcraft. Yeah, this is Wild Bear coming to you from Clop Hill. Yeah, lots has happened here, and understandably the church has been closed for overnight visitors, and there are cameras and alarms everywhere. So I've been up to have a look at the church, and I'm staying somewhere nearby where I feel like I won't be disturbed. Yeah, I like this little bit of woods. Don't think I'll be disturbed here. I'm going to do a bivvy today, so really stay off. I've not got another shelter if it rains, just a bivvy, so I think it's going to be a nice night actually. Just got to wait around till it gets dark. See if there's any spooky noises tonight. Nagpahinga siya muna saglit para ihanda ang sarili mamayang gabi. Pero habang nagpapahinga siya, nakarinig siya ng mga tunog ng mga hindi pa natukoy na nilalang. Ramdam niya na parang pinagmamastan siya. Ito na ba ang mga kulto na satanista? Panoorin natin. Kinabahan na si ate, nakarinig na ng mga boses eh. Narinig nyo ay parang huni ng isang halimaw. Rason kung bakit hindi si Claire komportable magstay doon. Kaya umalis na lang siya at pumunta sa ibang bahagi ng gubat. Takip-silim na ng mga oras na yon, pero parang hindi rin siya ligtas sa bagong pwesto niya. Uwi ng uwak. May yan. Ibig sabihin, may bahay yan dyan kasi
May aso eh. Malapit lang dyan yung bahay. Dinig na dinig yung kaul ng aso eh. Kunin ang uwak. Nagluto siya ng kanyang makakain. Pero habang nagluluto siya, meron na namang weird na tunog ang lumika ng ingay at kumambala sa kanya. Kakain na sana siya, kaso heto na naman ang mga nilalang na ito. Nakikiramdam na si ate. I don't know what that noise is. Patay siya ng ilaw. What is that? Pagkatapos niyang kumain ng kanyang hapunan, kinuwento niya ang kasaysayan ng simbahan ng kulto na ito. At Yung maya-maya simbahan pa, pala yung kanina nakita. meron na naman siyang narinig na tunog. Simbahan pala ng mga kulto yun. Para bang mga taong nagdadasal ng kanilang orasyon. Panoorin niyo. May boses nga. Yung mga boses nga na ano. Narinig. Meron ang boses. Yung ano. Maingay. Kaso mahina lang. Okay. I've lost my bed. How have I lost my bed? Okay, it's not even funny. Right, okay. Napaka-weird ng lugar na ito. Maraming tunog na mahirap ipaliwanag. Pero si Claire ay wala pa rin ganang umalis sa lugar na ito. Agad siyang humiga sa kanyang sleeping bag Lakas ang loob niya. para ate, ba? makapahinga na siya. Mga boss, huwag niyong isi-skip kasi dito na ang napaka-exciting na part. Always such a graceful thing. So lumpy. Ay, grabe si ate, oh. Wala siyang ano, tinayong tent. Matutulog siya ng walang tent. Ano lang, yung sleeping bag ba yan? Sleeping bag yata yan. Ginamit niya. Wala nang tent. Oh, grabe. Pag ako yun, di ako makakatulog ng ganyan. Nakikita ko yung ano, yung kapaligiran eh. Grabe si ate oh. Wala man lang tent na ginamit. Sleeping bag lang. Tama ba ako? Sleeping bag. Tapang niya ate. That's cozy. I love it. There's the moon. Di talaga ako makakatulog ng ganyan. Pretty. Good night, Wawas. See you in the morning. Kitang-kita mo yung ano. Buwan. Nagambala ang tulog niya mga 3:00 ng madaling araw. Kasi nakarinig siya ng mga yapak ng di pa natukoy na nilalang. Dalawang mata yun, namumula. Ang pulang mata, oh. Ano kaya yan?
Pero yung hugis niya, nakita na dito eh. Parang ano siya. Parang aso. Ayan o. Kita mo naman yung ano eh. Yung hugis niya eh. Parang aso siya, aso. You see the red eyes over there? I'm just gonna assume they were deer eyes. Freaky. I don't like the red eyes. I keep telling myself it's just because I had this. Mabuti nang umagang yun ay nakagising pa Buti, umaga na. Nakatagal ka na hanggang umaga. Tapang ni ate. Wala pang tent yun ha. Grabe si ate. Hindi ako makakatulog niyan pag ganyang nakikita ko yung ano, langit tsaka tapos kita yung buwan. Tapos ang dilim ng paligid. Hindi ako basta makatulog niyan. ng ligtas. Ano kaya ang nilalang na may matang pulang-pula kagabi? Sa aking palagay, yun ay lobo na alaga ng mga kulto. Pwede. Pero ikaw, ano kaya ang masasabi mo tungkol sa karanasan ni Claire? Please comment down below. Isang gabi, habang mahimbing na nakahiga sa kanyang kama ang isang babae na nagngangalang Annie, bigla na lamang umilaw ang kanyang cellphone dahil sa isang motion alert mula sa CCTV camera sa labas ng kanyang bahay. Dahil sa pag-uusisa, agad niyang binuksan ang live footage. Ngunit sa sandaling makita niya kung ano ang gumagala sa kanyang bakuran, tila nanigas siya sa matinding takot. Oh, grabe ano yun. Parang ano yan ah. May tao ba yun? Grabe yung ano niya. Pero bakit ganun? Iba lang pag tao tatayo yun, takatayo. Yung gumagapang yun. Grabe yun. Parang hindi tao yun. Tak. Iyon oh. Tao siya. Pero ang kakaiba, hindi siya nakatayo. Gumagapang siya. Weird ng taong yun ah. Oh? Ilang metro lamang mula sa kanyang balcony, isang kakaibang Oh, nilalang tao ang talaga biglang yan, oh, lumitaw tao bago talaga. mabilis na tumakbo sa buong bakuran. Gumagalaw ito gamit ang 4 na paa, ngunit sa unang tingin ay tila may anyong tao. Tao nga yan. Ang mas nakakatakot, sobrang payat ng katawan nito, habang ang mga braso at binti nito ay napakahaba, parang hindi nakabilang sa isang normal na tao. Tao yan. At ang paraan ng paggapang nito ay mas kahawig Oo ng nga. isang mabangis na hayop kaysa sa isang tao. Ngunit anuman ang nilalang na yun, hindi ito kahawig ng kahit anong hayop na kilala natin. Mula ng gabing yun, hindi na mapalagay si Annie. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang kasagutan kung ano talaga ang nahuli ng kanyang camera. Okay. Natapos na naman po yung ating pinapanood ng mga nakatakot na video na
binahagi ko sa inyo. At maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po bago matapos yung video yung pinapanood, huwag nyo pong kalimutang pindutin ng likes button. At huwag nyo rin pong kalimutan yung mag-subscribe sa aking munting channel para dun po sa mga hindi pa nagsasubscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. At kay sa mga nag-subscribe sa aking munting channel, malaking bagay na po sa akin yun, yung pag-subscribe nyo. Lalo na po kung pindutin nyo po yung yung likes button. Malaking bagay po sa akin yan. Kita-kits po tayo sa mga i-upload ko pa mga video dito sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat. Sa buong membro at viewers ng San Pedro Ghost Hunters, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo. Sa lahat po ng mga viewers na nanonood ngayon, maraming salamat po sa inyo. Ano pa ba? Ayun, sa mga ano ko dyan, mga kamag-anak dyan sa Leyte, parting Leyte dyan sa Tacloban, Borawin, Dagami, Tabon-Tabon, Tanawan, Ginarona, at siyempre dito rin po sa may bandang Cavite. Kumusta po kayo dyan? Shoutout po sa inyong lahat. Okay, kita-kits po tayo sa mga i-upload ko pa mga video. Maraming salamat po.